Sabi sa comment section ni Kuis Makoy sa isa kong video, "Do you have a video about salvation on how to be saved? Thank you." Alam niyo, ito yung pinakamagandang comment na nakita ko so far sa pag-start ko sa pag-content. Why? Because this is my solely purpose why I creating video to spread the gospel of Christ. At kung ikaw ay nanonood ngayon, please, tapusin mo to sapagkat ito'y para sa'yo. Let's go! First of all, for us to appreciate this topic, kailangan muna nating masagot ang tanong na, bakit kailangan kong maligtas? Ako ba'y nasa panganib? The simple answer is yes, but not of this world, kundi sa susunod mong buhay after mamatay ang katawang lupa mo. Lagi nating naririnig, mayroon lamang dalawang lugar na tayong paroroonan after natin mamatay. It's either langit or impyerno. And yes, you heard it right, hell is real mga kapatid. Totoo po yan at yan ay biblical. Bigyan ko kayo ng mga ilan sa Bible na example. For example, Matthew 10:28. Huwag raw nating katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Matakot tayo sa Diyos na kayang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Bakit? Ano bang meron sa impyerno? Sabi naman sa Matthew 13:41-42, ipag-uutos ni Jesus sa kanyang mga anghel na itapon ang lahat ng makasalanan at ihagis ito sa lugar na mayroong lumalagablab na apoy. Ang lahat ng andon ay mananangis at mangangalit ang kanilang mga ngipin. At sa final judgment naman, sa Revelations 14:11, day and night walang pahinga ang paghihirap at forever na ang mga taong nandoon. Wow, that is very terrible. At ito naman ang madalas na tinatanong ng ilan. Bakit ang mabuting Diyos itatapon tayo sa impyerno? First of all, hindi gusto ng Diyos na mapa-impyerno tayo. Kaya lang, madalas we're rejecting God over our own desire or will. Bakit? Because there's a way that seems right to a man, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Kala natin dahil masaya tayo ay goods na din sa Diyos. Mali, dahil mayroong pamantayan ang Diyos. Ayaw niya sa kasalanan. Sapagkat siya'y banal at hindi tayo pwedeng makasama ng Diyos hanggat makasalanan tayo. Bakit nga ba may impyerno? Ito one word na sagot sa tanong na yan, justice. Kapag tayo ay nagkasala, kailangan nating bayaran. Ganon din sa practical na buhay, magnakaw ka, makukulong ka. Pumatay ka, ganon din, babayaran mo din sa kulungan. How much more, mula nang magkaisip ka at nalaman mo ang tama at mali, sandamakmak na papel ang mapupuno para ilista lahat ng kasalanan na nagawa natin sa Diyos. Diba sobrang dami? Ang dami nating utang na kailangan bayaran sa Diyos. Paano ba natin yun babayaran? Humingi tayo ng tawad sa Diyos? Alam naman ni God na sunod na araw, linggo o buwan, after mo magrepent na mga kasalanan mo, gagawin mo na naman ulit. Actually, hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Hindi natin kayang maging malinis sa harapan ni God at alam ni Lord yan. Kaya siya na mismo ang gumawa ng paraan para mabayaran ang ating mga utang sa Kanya. Jesus came and died for you para maging malinis ka sa harapan ng Diyos. Those sufferings na dinanas ni Jesus, bawat hampas, yung malalaking pako na bumaon sa kanyang paa at kamay, yung tadyak ng mga Romanong sundalo nung panahon, yung pagod at puyat habang papunta sa Golgotha kung saan siya ipapako, para sa ating lahat yon, upang mabayaran ang ating mga utang sa Diyos. All you need to do is to put your trust in Jesus, that all of your sins may be forgiven and paid by Christ. And that's what we call faith. Do not trust in yourself na kaya sumabait kang tao. No! We have always once in our life na nagkasala tayo sa Diyos. Our definition of righteousness is different on how God define it. Para sa Kanya, it is holiness. Kabanalan na hindi natin kayang maging ganap sa sariling kakayanan natin. Ito ang tandaan natin. Hindi lang kaligtasan ang tinanggap natin, kundi siya mismo bilang Panginoon. Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. This is the end of the video. God bless and Christ is King.